Aprobado na ng National Price Coordinating Council ang resolusyon na magtutulak daw sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency. Pero patutsada ng isang grupo ng magsasaka, napilitan na lamang ang gobyerno na gawin ito dahil sa kabiguan ng Executive Order 62 na mapababa ang presyo ng bigas. Ang balitang ito mula kay Sheena Torno. Isang resolusyon ang inaprobahan ng National Price Coordinating Council o NPCC na makatutulong umano na mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Kasunod ito sa ginawang pagpupulong ng NPCC na pinangunahan ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Sa ilalim ng inaprobahang resolusyon, may kapangyarihan ng Agriculture Chief para magdeklara ng food security emergency para payagan ng National Food Authority na maglabas ng buffer stocks. Ang problema ng NFA ngayon is punong-puno lahat ng warehouse. Harvest season is coming. So kung puno ang warehouse namin, hindi kami makapagbili sa mga farmers. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, RTL, limitado lamang ang papel ng NFA sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka at mag-iimbak ng bigas. Tinanggal kasi sa NFA ang kapangyarihan na bumili ng bigas dahil sa maanomalya o manong gawain. Patunay daw dyan ang iligal nilang pagbebenta noon ng buffer stocks sa mga piling negosyante sa presyong lugi ang gobyerno. Kaya ang hakbang na ito na ginawa ng NPCC na pag-aproba sa naturang resolusyon ay magbibigay daan na pansamantalang mapapalawak ang kakayahan ng NFA. Kailangan talagang ibaba yung price ng rice at saka kailangan talagang ma-monitor din, and we really need to set that all the palengkes must follow the directive of the DA na dapat ibaba yung presyo ng bigas. Pero para naman sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang hakbang na ito ng gobyerno ay patunay na walang magandang nagawa ang EO62 ni Marcos Jr. Kaya mapipilitan na lamang ang DA na magpatupad ng food security emergency dahil sa kabiguang mapababa ang presyo ng bigas. Yung national, yung pag-declare mo ng emergency is already your admission na bigo yung EO62. Kasi kung tagumpay yung EO62, dapat hindi ka na magre-resort sa emergency situation. So, kumbaga, naghahanap sila ngayon ng solusyon para mapababa yung bigas na yun lang ipinangako ng EO62. So, yun, yung declaration itself is an admission ng failure. Kaya dapat ang next move na NPCC, ipanawagan na sa NEDA na i-repeal na yung EO62. Puro importasyon daw kasi naging prioridad ng gobyerno na hindi naman nakabenepiso sa mga lokal na magsasaka maging ang mga consumer. Bilyong-bilyong piso nga raw ang nawala sa gobyerno na mapakikinabangan sana ng mga magsasaka para mapabuti ang kanilang industriya. Bumahal ng imports, walang nakikinabang kundi lang yung mga importers pag gano'n ang naging ginagawa for the past 6-7 months. Katunayan, sa buwan ng Pebrero ay target ng DA na ibenta sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang supply na buffer stocks ng NFA. Sabi ni Asa Carnel de Mesa, tagapagsalita ng DA, mas dumarami pa raw ang supply ng bigas ng NFA na nanganganib na mabulok. 300,000 doon ay kumbaga pumasok na doon sa category ng aging, at yung 400,000 by next month ay posibleng pumasok na rin or papasok na rin doon sa category ng aging. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.